Tunghayan po natin isang pong prayer rally po. Ito po'y napakarami pong dumalo, napakalawak po na ito'y pagtipon-tipon po. At ito nga po ay dinaluhan po ng ating former President Rodrigo Rua Duterte po. So ngayon po ay sa pong itong gathering po ito ay napakaraming tao po. At ito nga ay may mga kasama po dito mga senador, congressman na dumalo po ito para lamang po ito'y samahan po ang ating former President Rodrigo Rua Duterte po na ito'y pinaka full speech po na ito'y magsasalita po sa prayer rally. Ate pong tunghayan po ang ating former President Rodrigo Rua Duterte. Paus ang boses ko at pasensyano ninyo ako. Maraming nasa utak ko papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakaroon dito, nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? Alam mo, noong unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, hinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino, subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng grabe ang tiis ng Pilipino, yung mga lolo natin, kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pari nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. You doubt my sin. Ayan si Father Ivasco, Chief of Staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan, may plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin, nandito sa Aragbo, nahuli yan si Vasco. At ako naman ay fiscal noon, pumunta ako sa Katitipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, piskal, papatay namin itong 2 pare, Father Tison Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung
kung magkaletse-letse yung buhay na ito. Sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Sirahan ninyo yung Congress. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Walang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Red, shower lang yan kung sa mga kanyang ginagawa niya. Masirit doon. Kayong mga military, alam ninyo yan? Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. Para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaibahan ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang ina niyo? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente, ako naging mayor, ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Ako natin. What do you expect the national government, particularly ang Malacanang? Anong gusto ninyong response? Wala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones
isa't isa sa kanilang mga congressman at binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo ganito. Hindi pa. Mauna, ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag upo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko ba, Garcia Bisaya. Then, Magsaysay Ilocano. Then, si Quirino Ilocano. Ganun dapat. Ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termo mo. Gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, bingo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalaya sa alam ninyo, kung hindi na talaga ito napigilan, nandyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, ang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse na pumasok ng military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, for the swindling of the
Filipino people, you committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Kasi hindi man ito eleksyon. Nakafocus lang ako sa kayong mga military. Alam ninyo yan? Yan o, baski ano ka, diyan katagal ako. Yan o. Yung sa likod ko, umupo ako dyan. Vice Mayor ako. Diyan, Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga dalaga, pati lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw. Paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila. Lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahat wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipad ako dito. Pumunta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Sumasayaw ng baliw. Bali. Napakante tuloy na balibalagan ko. Huwag kayo ang paluko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Walang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman. Pagpo natin. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC.
Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Walang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, Tubo natin. At syempre, tubo natin. At syempre, no, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, kinikit sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ng putang inang pubring Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipino. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siya mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayo, alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang papapa dyan sa Malacanang. Tubo natin. Gaano katagal naman ang power ng gusto ka to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako, nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila, isang kanin, isang pork chop, o isda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo.
walang steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Malacanang, no? Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, mula naman, yun naman lang ang dapat lang pagkwentuhan natin. Huwag kayong pumayag yan. Pinapastos kayo. Ano bakit nadali tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon.